Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Aris. This reading is for you. Tingnan natin na yung November 23 to 29, 2025. Maraming salamat muna kay Ronald Balbuena, WZ as a zebra, 7 letter T sa iyong thanks donation, sir. Maraming salamat always. Ronald Balbuena, WZ, 7 letter T sa iyong thanks donation po. Syempre sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments. Sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang po. Ang katinamat ako General reading tayo, Aris, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan, energy reading, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Lagi nyo tatandaan na wala sa baraha ang inyong kapalaran, kundi kayo pa rin ang makapag-didesisyon bandang huli kung anong destiny ang inyong tatahakin. Meron tayong Sagittarius, Capricorn, Virgo, Aries, and Capricorn. Okay, may blockage ka, no? Nagkakaroon ng mga delay situation into your life. Nandito yung mga situation na nakakaramdam ka ng pain o may mga pain situation, you feel stress, mga bagay, pero pilit mo itong iniintindi. Or maaring nagkakaroon ng pagpapayo na nagmumula sa isang tao, no, maaari may nagpapayo sa'yo, ganyan. May mga sitwasyon na need to progress. Hando kasi mga kahilingan, wish come true, mga ganon. Or yung mga sitwasyon na is need to progress din kasi sa nakikita ko sa iyo dito. Nagkakaroon sa iba sa inyo na nagkakaroon limitation, ano? There's a limitation situation happen into your life sa nakikita ko dito. Hindi ko na alam mo, pero you feel stress sa ibang inyo. Nahandle yung situation na lungkot no? Malungkot, may mga kaba, nervyos, or you feeling pain talaga sa situation. Mag-ingat ka, lalang din, mag-ingat ka sa matutulis na bagay. Matutulis na bagay, baka mahiwa ka, or someone into your life, pwedeng ganun, no? May mga, basta ko ano man, matutulis na bagay, mahiwa, matusok, ganyan. Masugatan, yun ang nakikita ko dito. Or pwede rin na makaka-receive ka ng information about sa yung si ganito, nagkaroon ng situation na ganito, pwedeng ganun, ano? May mga danger situation, there's an accident, or warning lang naman to, ikaw ito, or makaka-receive ka, yun lang naman yun. Pero, syempre, sana wala. Pero, sana hindi rin mangyari sa'yo o kung kanino man. And then, may mga biglaang magaganap o mangyayari. Meron ako nakikita na doctor, hospital, or check-up, ganyan, or there's a surgery situation happen into your life. May mga worrying situation ako nakikita sa'yo. Magulo yung isip actually, ano? Ang gulo ng isip, na sobrang stress, nagkakaroon ng delay. You are more on, nakukumit ka dun sa stressful ng buhay mo, sa mga pag-aalala sa buhay mo. Pwedeng sa trabaho, relationship, or any situation of your life. May mga challenge kasi ako na nakikita sa'yo. You want to structure a situation into your life, pero kasi there's a blockage nga, pero pilit mo na lang yung iniintindi. No, ang nakikita ko sa iyo dito. Mag-ingat ka rin kasi losing something valuable. Ako nakikita, maraming klase ang pwedeng malos, no? Yan, depende sa bawat isa. Hindi kayo pare-pareho kasi. Iba dito mananakawan kayo. O iba dito pwedeng mawalan ng mga gamit nyo, ganyan. Basta something losing, mga ganyan. Ako nakita, sana wag naman. Di ba? Yun ang... And then also, may taong matigas ang ego. May tao na nakakaramdam ng loneliness, ganyan. May sinasabi na ikaw or someone
vice versa, may paghihiwalay eh. Hindi ko alam kung ikaw inihiwalay mo yung sarili mo in a situation or someone is humihiwalay sa'yo in a situation. Or pwedeng umiiwas din sa iba sa inyo. Pwedeng ganon. May paghihiwalay situation o hihiwalay o lalayo o umiiwas. Parang ganon ako nakikita dito. May sinasabi rin dito na authority eh. Hindi ko alam in what way it comes of authority. Siguro may mga kakaharapin ka na related na authority. Sa iba sa inyo, siguro may mga government situation, may mga official building, pwedeng sa, kung saan aspeto ng buhay, pwedeng sa bahay, lupa, territorial, o kaya pera, ganyan. Or may mga makakaharap ka na isang mataas na tao, ganyan. Pwedeng ganun, or may mga kakausapin ka, or may kakausap sa'yo, pwedeng ganun, no? Ako nakikita sa'yo. May matanda. Ako nakikita. Sa iba dito may matanda eh. Hindi ko alam kung sino yung matanda. Pwedeng ikaw yung matanda na sobrang nai-stress or someone into your life is may matanda na baka siya yung nai-stress, ganyan. Someone want ng peace sa nakikita ko dito. There's a retirement. Ako nakita, maybe you retire for something or someone retire for something. Pwede sa love life, pwedeng sa trabaho, or maybe you're thinking about retirement or may nag-retire. Yun na nakikita ko dito. Pwede rin yun nandun sa point na para may tao na rin na gusto nang sumuko. Pwedeng ganun. Ikaw ang susuko or someone is nag-give up. Pwedeng ganun. Tingnan natin ang energy. Or want to give up. Mga ganun. Energy mo. Aries. Okay. Energy niya. Ang dami iniisip ah. Galileo. May mga burden, struggle. Ako nakikita sa'yo, no? Stress. Okay. Energy mo. Andito ka sa sitwasyon mo na tahimik ka lang. Pero kung titingnan ko dito is you feel sad, you feel pain, nandito ka na sa point na parang makakaramdam ka ng, yung energy mo kasi parang napapagod ka na, bakit ganun, bakit ganyan, may mga ganun sitwasyon, bakit, basta nandito ka sa point, tahimik ka lang, pero napapagod ka na, hindi ka makapag-desisyon, hindi ka makafocus sa iba, ganun. Pwede rin yung iba sa inyo is masama yung pakiramdam mo, ganyan. Halimbawa, kahit na masama yung pakiramdam mo, sa iba sa inyo, magtatrabaho ka pa rin. Yung iba sa inyo ganun. O kaya, tahimik ka lang. May mga gusto kang sabihin. May mga gusto kang kausapin sa iba, pero hindi mo magawa. Or maaaring may mga taong gusto mong kausapin, pero ayaw ka nila kausapin. Pwedeng ganun. Sa nakita ko dito. And then also, may mga iniisip ka na bagay-bagay. It's more on thinking. Itong nakikita ko sa iyo, no? It's more on thinking. Nandun na rin sa sitwasyon mo na siguro yung iba sa inyo is medyo napanghihinaan kayo ng loob. Maaring may mga decision making ka na hindi mo magawa. Maaring ganun. Maaring hindi ka na rin siguro nagiging totoo sa sarili mo. Pwedeng ganun. So, iba naman sa inyo, makakaranda kayo ng mga siguruhan din yung pagod, ubo, sipon, lagnat, masamang pakaramdam, throat, makating lalamunan, pwedeng ganon. Sa iba sa inyo, ako nakikita sa iyo. May mga mararamdaman ka. Makakaramdam na iba sa inyo na na nayayamot ka na. May mga sitwasyon na mamamanipulate ka ng situation, ganyan. Pero ang nakikita ko sa dito kahit na gano'n yung situation mo, pilit ka nagpapakatatag sa meron ka sa ngayon. Anong energy? Anong parating kay Aries? May mga sitwasyon na hindi ka rin makapag-desisyon,
parating. Okay, parating sa'yo. So, iba dito magkakaroon ng union or may tao na gusto niya ng union o gusto niya ng resetting or maybe this is you, no? Yun ang nakikita ko dito. May tao na gusto niya ng union or gusto niya ng resetting sa'yo. Or maybe you want resetting or union sa isang tao. Pwedeng ganun. Or sa iba dito is magkakaroon. Sa iba sa inyo may mga bagong tao ka na makikilala. Hindi pare-pareho ah. Sa iba dito may makikilala ka mga bagong tao. O may makilala kang tao na bago. Sa iba naman sa inyo is pagkikita ito ng family. Ganyan. Baka family or relationship. Maaari magkakaroon ng union sa kanila. Sa iba naman sa inyo is parating sa'yo. Parating sa'yo. Parating sa'yo parang may parang someone, dito sa card na to ha, kasi kung titingnan ko dito, mas bata sa'yo to. Okay, pwedeng anak mo or karelasyon mo, nakikita ko dito, family member, ganyan. There is someone, ako na nakikita dito, na the avoiding you, or you avoiding siya. May pag-avoid. Ako nakikita dito ha, sa sitwasyon mo. Yan, may taong mag-avoid. Or you avoiding, or siya yung mag-avoid. Iiwasan ka niya, pwedeng ganun. So nakita ko dito, mayroon ako nakikita na may tao na matigas, may katigasan, or matigas ang puso. Parang ganun, o may kalupitan. May tao na mag-ahari-harian. May tao na mag-entitle situation. Yan, entitle. Kumbaga parang siya yung may karapatan, siya may alam, siya yung mas marunong, ganun, basta mag-entitle situation siya. Or dito sa situation is may tao na liar, dishonest, betrayal, manipulative, sneaky. Ako nakita yan. May mga ganyan sitwasyon. Sa iba naman sa inyo is may tao na want to be independent at gusto na niyang lumayo at humiwalay sa'yo. Maybe this is you or siya sa'yo. Kasi gusto niya na mag-upisa ng bagong buhay or gusto na niyang ilaya yung sarili niya in a situation na nagiging tanga siya. Kasi may nakikita rin ako dito na taong tanga or nagiging tanga or magiging tanga. Nandun yung situation na yun. And itong taon na to, parang they want to focus sa sarili niya. They want to structure or to reveal again yung sarili niya. Sa nakikita ko dito, may tao rin ako na maybe there's a busy situation or magbibusy na siya sa sarili niya or itong taon na to, they put boundaries pagdating sa'yo. Kahando na siya sa situation na I want to put boundaries, gusto ko na depensahan at gusto ko na protektahan yung sarili ko pagdating sa kanya. Or maybe this is you, ha? Or someone into your life. Yun na nakikita ko dito sa'yo. May lumayo talaga, no? Parang they start fresh, tong tao na to, sa nakikita ko dito. They want to start fresh. Pero nakikita ko itong there's a person here pa rin na palaging nag-iisip and interesting pa rin siya and they want to talk. Maybe you want to talk or siya yung want to talk. Yun na nakikita ko dito. Tingnan natin ang mag-ingat ka sa mga mapangging lang. Someone's hiding, Someone's hiding feelings. May sinasabing mali. Hindi ko na may matwi eh. Either ikaw magkakamali or may mali kang ginagawa or someone is may mali. May mali. Ako nakikita. May something mali. May tao rin na parang over-competitive. Nagiging over-competitive siya in a situation. Tingnan natin ang dapat iwasan ni Aries. Ikaw or siya to. Tandaan nyo palagi na wala naman pangalan nyo dito. Hindi ko binanggit ang pangalan nyo. Dahil hindi nyo ito personal reading, ha? Kaya palagi sinasabi na nagre-reverse.
dapat iwasan. Dami naman. Hindi naman si ate. Hindi na lang siya. Okay, dapat mong iwasan. Dapat mong iwasan. Siyempre, dapat mong iwasan is yung not to trust your intuition. Iwasan mo yung mawalan ka ng pag-asa. Iwasan mo mag-think ng negativity. Iwasan mo na ma-let down ka in your situation. Iwasan mo yung depression. Iwasan mo na magkaroon ka ng doubt in any situation of your life. No, magkaroon na distraction, lack of clarity, tulad ng sabi ko kanina sa una pa lang, lack of idea or lack of focus. Yung malito in a situation. You need to focus in one path. You need to focus to start a new beginning in life. Ibig sabihin, iwasan mo rin yung hindi ka makapagsalita or hindi mo masabi yung nararamdaman mo o yung katotohanan. O yung hindi mo harapin yung isang katotohanan sa buhay mo. Iwasan mo yung ma-misinformation ka in some aspect of your life. Kumbaga, iwasan mo rin na hindi ka makinig sa payo ng iba o sa opinion ng iba. Iwasan mo yung ma-pressure ka. Iwasan mo rin na yung magkaroon ka ng limitation into your life. Kumbaga, may mga bagay pa kasi na pwede ka pang mag-success more. No? Kung if you have an idea to pursue or may mga bagay ka na gusto mong desisyonan, gusto mong harapin, gusto mong fokusan, ganyan, gusto mong kausapin, or gusto mo, or breakthrough into your life, gawin mo. No? Kung alam mo na ito is makakabuti at alam mong tama, gumawa ka kumbaga, umiwas ka sa mali. Isa rin yan. May mga bagay kasi na need to cut, may mga bagay na need to let go, may mga bagay na need to start again, may mga ganang sitwasyon. Then, iwasan mo is yung pamapanghinaan ka ng loob at hindi mo maintindihang mabuti bakit nagaganap o nangyayari sa iyo yung sitwasyon na yun. Kasi, kung titingnan ko dito, ang kulang lang sa'yo is harapin yun eh. Kasi alam mo sa sarili mo, ano yung katotohanan. When it comes into your situation now, yun ang nakikita ko sa'yo. Don't be hang, huwag kang mag-hang, huwag kang mag-take a pose. Ang kinakailangan bulang sa'yo dito is to awake, is magkaroon ka ng self-evaluation, and you need to learn from the past situation, ang sinasabi dito. Try to make it balance in your situation. Keep moving to reach your goal. And kumbaga, itama mo na yung mga mali or aksyonan o kailangan mo na ng decision making. Love. Kung may mga dapat itama. Balance. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, love us. Okay, when it comes sa love, kung kayo is nagkahiwalay nitong tao na ito, may bigla kang makikilala. Or magkakaroon ng biglang communication sa isang taong matagal mo nang kakilala. Or ikaw ito vice versa. Sa mga single yan, may makikilala ka. Biglaan. Or pwedeng ito kung tao na to, kilala mo na to. Actually, dalawa nga sila no? Dito. Dalawa yung tao ng iba Yun. Ang nakikita ko. So, iba dito ba internet? Maari makikilala mo siya ba internet? Ganyan. O nakikita. Or maaring magkakaroon kayo ng communication by internet. Baka magbe-message. Biglaan siya. Baka rin biglaan magme-message ka or biglaan magme-message yung tao na yun sa'yo. No? LDR kayo, iba. Pwedeng LDR yung iba dito or iba is parang magkaiba kayo ng language. Yun ang nakikita ko dito. Okay, kung kayo is magkahiwalay nitong tao na to. Kung kayo is magkahiwalay nitong tao na to, kasi kung titingnan ko, vice versa dito sa relasyon na to, isa-isa player. No? Mapaglaro talaga. Sarili niya lang din ang iniisip niya, nagiging sakim, at sarili lang din niya iniisip niya. Naging makasarili siya. Nagkaroon ng mga panglilinglang, nanglinglang, o nilinglang, o napanglinglangan ka, or vice versa. Yun ang nakikita ko dito. Pero kung titingnan ko dito sa sitwasyon na to, isa kasi talaga na sa point na, alam mo yung napagod na ako, ayoko na,
gusto ko na ng magandang buhay, and maaring tumahak na ito ng ibang lugar or ibang destinations in life. Kumbaga, they starting a new sa buhay niya at nag-focus sa sarili niya. Kasi parang I want peace, gusto ko ng tahimik, gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganyan. Nandun sa sitwasyon, parang they starting or nandun na siya sa point na they planting new sa sarili niya. Kumbaga, nire-revealed and ini-structure niya kasi yung sarili niya, no, dito sa situation na ito. Pero yung isa pa rin dito sa inyo, may pag-iwan para sa ere. Maaring iba dito, biglaan lang to, no, sa iba. Alam mo yun. Pero still spying. Isa sa inyo nag-i-spy pa rin. Yan. Gusto pa rin niya ng communication, ano? Gusto pa rin ng communication. Pero kung titingnan ko siya dito, gusto pa rin niya ng communication, pero bakit ganun? They want to develop this relationship, pero ang bagal kasi, no? Want to develop this relationship, pero lumalabas kasi si Devil. Kung titingnan ko dito kasi isa dito is they feeling stuck, no? Handun pa rin yung situation na maaring nagkaroon ng pagkokontrol, ano? Itong relationship na to, nagkaroon ng controller, kinontrol yung relationship, nag-iisa pa siya yung masusunod, ganyan sa nakita ko dito. Ate, babalik ba siya? Babalik ba siya? Ang bagal kasi ng takbo sa nakikita ko dito, pero they still spying. Ako nakikita. Maring isa sa inyo kasi is naghihintay pa rin, no? They still holding. Isa sa inyo is still holding and still nagwo-wait pa rin. Yun na nakikita ko, ha? Yun. They feeling sad, feeling rejected, feeling abandoned in this situation, feeling stuck and feeling trapped. Nagpapakatatag ang isa sa inyo, pero deep inside, may mga iniisip na sadness situation. Ako nakikita. Pero isa, parang nakamove on na kasi dito eh. Yun. Pero it's up to you. Kung kayo naman is in relationship, alam mo naman siguro, di ba? Siguro naman, alam mo naman kung bakit at ano ang dahilan. Siguro handun na lang sa sitwasyon na nagkakaroon talaga ng disappointment, nagkakaroon ng sadness in this relationship, ganyan. Magkaiba kasi kayo ng tinatahak or magkaiba kayo ng, hindi naman kasi talaga naman ang buhay kasi hindi pare-pareho ng energy, no? Kumbaga kasi siya, isa sa inyo kasi is hindi totoo. Well, siguro totoo sa iba, siguro totoo. Yun nga lang, ano siya, pagka parang nagiging hot and cold, ganyan. Pag gusto kitang kausapin kita. Pag gusto ko makipag-communicate kita. Pag okay tayo. Pag hindi, wag mo ipilit. Parang more on sarili niya lang din yung iniisip ng isa sa inyo, ha. Nagkakaroon ng pangliling lang talaga dito sa situation. Nagkakaroon ng pagmamanipulate, no? Nagkakaroon ng pagdududa. Limitado ang lahat. Maaring nagkakaroon ng third party sa iba or sa mga nagkahiwalay din, maaring nagkaroon ng issue na ganun. Yan. Andun yung sitwasyon na there's no will. Sa ngayon. And depende sa inyo. Kung may third party yan, wala talaga. Diba? There's no miracle talaga na magaganap sa inyo. Diba? Pero it's up to you. Nasa sa inyo yun. Kasi iba-iba tayo ng pagkaka-understand pagdating sa love. Diba? Kasi ang hirap kasi, no? Alam mo yung alam ko na may nararamdaman ng iba sa inyo. Pagdating kasi sa love, talaga magiging tanga ka talaga. No, tatanggapin mo kahit na 3 kayo, third party ka, or may third party, kasi mahal mo. Yun nga lang, syempre, mag-trust ka rin sa intuition mo. Ang pinaka-importante kasi dito is huwag mo kakalimutan yung sarili mo. You need to love and value yourself more. Kasi sa bandang huli, kasi nakita ko na may pag-iwan sa ere na magaganap o mangyari sa iyo. May iwan kang luhaan. And you need to prepare yourself doon. Depende na lang kung kakapit ka. Kasi may nakita rin ako dito na someone is obsessed. Nasa sayo na yun. There's an obsession situation. Tingnan natin ang yung money. Controller kasi yung isa eh.
Money ni Aries. Ay! Money ni Aries. Parang nagalit ah. Parang may nagalit ah. Ate, wala kang pakialam sa amin. Sabay ganun eh. Relax. Hindi ka nag-iisang energy. Tingnan natin ang iyong money. Hindi lang sa'yo to. Money ni Aries. Yung iba sa inyo, no, magkakaroon kayo ng mga new project situation pagdating sa pera. Ibig sabihin, merong pagtahak. Either may tatahak ka na project o may mga actionan ka na magkakapera ka, pwedeng ganun. Yan. O iba sa inyo is maaaring magiging night shift kayo. Yan. O may mga overtime. Okay, pagdating sa yung money. Pagdating sa money mo, syempre andun yung maraming parating na opportunity na pagdating sa money mo. Ang ano na lang dito is how you focus. No, paano ka makapag-focus, paano ka makapag-action, or paano magiging real yung situation na yon, no? Yun ang sinasabi dito. O paano ka magiging aware sa mga bagay-bagay na gagawin mo ba siya or hindi. Pero there's a many opportunities ako na darating na kalakip is dagdag pera or magiging maganda yung situation pagdating sa pera. May mga new project, new ideas, situation. May mga opportunities na darating sa iyo. Yan, iba sa inyo siguro handun ka na sa point na ito na yung start na makapag-iipon ka na more ng pera sa mga parating na opportunities sa iyo. Yan, may mga dumarating. Diba? Good yung energy mo kasi you try to make it balance. Nagkakaroon ka na pag-i-evaluate. Siyempre ngayon is may mga gagawin ka na multitask, multiple priorities this time na ikakabisi mo siguro or ikakalago yun ang pera mo. Advice, Aries. Or you need to focus, no? Oo nga, no? Magkakaroon sa'yo ng transformation. Kakaroon na pag-transformation into your life. Kasi nandito ka na sa sitwasyon mo, mamaya na i-advise nandito ka na sa sitwasyon mo na you are more on focusing to develop something, may mga mamasterin ka na, may mga aayusin, kukumpunahin, gagawin, tatrabahuhin, handun ka na sa point na yun. No, siguro may mga i-reveal ka na situation, o you want to reveal something situation, ako nakikita sa'yo. Sa ibang aspeto sa iba naman na message, may nakikita ko dito na may tao na gusto mag-apology. May tao na gusto niyang buuin yung relasyon na ito. Yung connection na ito. Pwedeng sa trabaho mo, gusto mong bumalik sa trabaho mo or kaya sa relasyon, gusto mong buuin muli yung relasyon na yun. Pwedeng sa kapatid, sa anak, sa boyfriend, girlfriend o asawa, pwedeng ganun, di ba? Or maybe yung isa iisip about sa'yo, ganun. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Itong tao na to, they want to give an effort and hard work in this situation. Yun ang nakikita ko. When it comes sa advice, kung may mga bagay o sitwasyon na kailangan asikasuhin na wag masira or wag gumuho, siguro ito na yung time na kailangan mo bigyan pa ng focus, commit, and give an effort and hard work to develop yung bagay na yun. Pwedeng sa negosyo mo, pwedeng sa trust ng isang tao, pwedeng sa pamilya mo, sa karelasyon mo, sa trabaho mo, kung saan aspeto ng buhay mo yan, no? Kung yung may mga bagay na medyo nagiging, pwedeng sa health issue mo, pwedeng ganun. Kung may mga bagay na o sitwasyon na kailangan i-transform, ganyan. Kung may mga bagay na kailangan kumpunihin, may mga bagay na kailangan ayusin. Yan sinasabi rin dito. You need to getting away with something. And more on patient, control, focus,
lakas ng loob, katapangan, tibay, katatagan, ang sinasabi dito. And kailangan mo rin kasi kontrolin yung situation mo, yung sarili mo, no, sa nakita ko dito. May bullying pala ako nakikita dito. May mga sitwasyon talaga na need to progress, need to heal, and need to progress. Yun ang sinasabi dito. Balance balance. Magtiwala ka daw sa sarili mo, kailangan mo rin ng believe sa sarili mo, and huwag madaliin ang mga bagay-bagay, no? Kung kinakailangan mo na balansehin and pag-isipang maigi, gawin. Diba? Yan ang sinasabi. Taking to the higher path and bring balance, no? Into your life. Arigatou namasay, God bless.